Pinoy MD mga kapuso, pasintabi po sa mga nag-aalmusal dahil ang ating susunod na topic ay tungkol naman sa ating kulay ng ating urine o ng ating ihi. Diba? Napaka-importante kasi indicative pala yan ng mga sakit din. Ano? Correct. Depende sa kulay. So, remember, ang ating ihi po ay ito yung resulta ng metabolismo ng ating katawan. Yung lahat ng hindi kailangan natin ay dito natin tinatapon o tinatanggal. No? Mga toxins, everything, chemical, everything. So, pwede ang mga indikasyon ng karamdaman. Mga kapuso, alamin na po natin, ano nga ho ba yung dapat na normal na kulay ng ating ihi? Panoorin po natin ito. From millennial pink to Gen Z yellow. Idagdag pa ang ultraviolet na color of the year ngayong 2018. Ilan lang yan sa mga bagong kulay na nauuso ngayon. Pero pagdating sa ating kalusugan, hindi in kung may pagbabago sa kulay ng inyong ihi. Ano mang pagbabago sa kulay, posibleng indikasyon na ito ng sakit. Ganito raw nalaman ng 30 years old na si Princess na mayroon siyang CKD o chronic kidney disease. Nagsimula raw ito sa panghihina, kawalan ng ganang kumain, at bigla ang pangangayayat. From 148, naging 97 pounds na lang ang kanyang timbang sa loob lamang ng isang taon. Pagkatapos, napunan niyang may kakaiba sa kulay ng kanyang ihi. Napansin ko bakit mabula yung ihi ko tapos madilaw siya. Doon na ako nag-alala na bakit ganun hindi naman ako umiinom ng alak. Bakit siya mabula? Ayon sa doktor na sumuri kay Princess, alta presyon, pagpipigil ng ihi, at pabalik-balik na UTI o urinary tract infection ang ilan sa mga dahilan ng pagkakaroon niya ng CKD. Aminado rin si Princess na nahilig siya sa mga alat na pagkain. Nakasanayan ko kasi dati na kumain ng chichirya, uminom ng soft drinks. Halos hindi ako umiinom ng tubig. Mahilig ako sa mga street foods. Kasi sa work namin, sa kalsada kasi kami madalas. Kaya kumbaga, yun yung pinakamalapit na mabilis mong makain na pagkain. Ang kidneys o ang ating mga bato ang nagsisilbing tagasala ng dumi at sobrang tubig sa ating dugo. Nilalabas ito ng ating katawan sa pamamagitan ng pag-ihi. Maaring malaman ang estado ng kalusugan ng isang tao mula sa kulay ng kanyang ihi. Isa sa nakakaapekto ng kulay nito ang water consumption o gaano karaming tubig ang iniinom natin. Tandaan natin, ang dugo natin is made up of liquid or fluids. Paano nagbabago yan o paano nagbabago ang fluid level ng ating dugo? Dapat uminom tayo ng maraming tubig. Pag magandang dami ng tubig sa katawan, marami ang volume ng dugo na dadaloy sa kidney. Pag magandang daloy ng dugo sa kidney, maganda ang function niya. Maganda rin ang abilidad niya ma-filter ang dugo. Masasabing healthy ang color ng ihi kung kakulay ito ng maputlang dayami hanggang sa dark yellow. Pero kung kulay pulot o amber na, ibig sabihin, kailangan ng uminom ng tubig dahil dehydrated na ang inyong katawan. Posible ring maging kulay brown ang ihi kung may sakit sa apdo. Kung malabo o cloudy o di kayo mapula o may dugo sa ihi, posibleng may UTI or urinary tract infection, kidney stones o tumor ang isang tao. Mabula naman ang ihi kung sobra sa protein ang diet o may sakit na ang bato tulad sa kaso ni Princess. Mas mataas din ang tsansa magkaroon ng abnormal na kulay ng ihi kung nasa lahi ninyo ang sakit sa bato. Sa male or female, halos pantay lang ang pagkakataon nila magkakuha ng kidney diseases. Sa edad, usually middle age to adulthood or probably in the senior years, diyan nagkakaroon na ng komplikasyon ng mga metabolic diseases. Kaya payo ni Dr. Bautista, panatilihing healthy ang mga bato at maging ang kulay ng ating ihi. Ugaliing uminom ng tubig bago pa makaramdam ng uhaw. Huwag magpipigil ng ihi. Iwasan ang sobrang pagkain na maaalat. At kung may napansing hindi normal sa kulay ng ihi, agad na kumonsulta sa doktor. Para kay Princess, totoo na nasa huli ang pagsisisi. Lifetime dialysis at maintenance medicine na kasi ang sagot sa kanyang kondisyon. Kaya kung may senyalis na ibinibigay ang inyong katawan, huwag dedmahin. At lalong huwag matakot magpatingin dahil pagdating sa kalusugan, healthy is in.
Maraming salamat sa pagtutok sa Pinoy MD. Para po sa iba pang kaalaman tungkol sa ating kalusugan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And of course, don't forget to hit the bell button for our latest updates.